Sigurado akong magugulat ka kung sasabihin ko na ang akala mong lung cancer hindi na mawawala. Sa pangyayari pong ito, naging posible ang imposible. Hindi po ito fiction, hindi po ito haka-haka. Ito po ay isang dokumentadong pangyayari. At ang pangalan po na laging lumalabas, si Saint Charbel. Si Huda Anchon Chaob, isang ina, isang asawa, isang ordinaryong tao. Pero isang araw po, nakaranas siya ng matinding health crisis. Dinala siya sa ospital. At doon po nagsimula ang pagungot. May fluid sa kanyang lungs, lumapit na sa puso, at pagkatapos po ng CT scan, lumabas ang diagnosis, lung cancer. Now, kapag narinig mo pong salitang lung cancer, para may hatol na agad, makakadama ka ng takot, pangamba, kawalan po ng pag-asa. Now, upang kumpirmahin po ang sakit, kailangan ng biopsy. At doon po malalaman kung gaano ito kalala. Now, bago nga po ang procedure, may ginawa po si Uda. Hindi siya sumuko, lumapit po siya sa isang santo, kay Saint Charbel. Ano pong ginawa niya? Nagdasal siya, humingi ng tulong, nakiusap ng pamamagitan, hindi para palitan ang Diyos, kundi para lumapit sa Diyos. Isa po itong malalim na panalangin. Ang sabi niya, tulungan mo ako. Ilapit mo ako kay Kristo. Noong gabi nga pong iyon, may naamoy siyang insenso sa buong kwarto. Walang pinanggalingan, walang explanation. Now, may mga nagsasabi na isa itong senyales. Pero hindi rin po natin agad masasabi. Pero ang sumunod po ay mas hindi po maipaliwanag. Ginawa po ang biopsy. Lahat po ay naghintay sa resulta. Pero ano pong resulta? Wala na ang lung cancer. Paano po ito nangyari? Ang dating scans, confirmed ang sakit. Ang biopsy naman ay nawala na. Para sa iba, parang may medical contradiction. Pero hindi po ito may paliwanag ng mga scientists. Wala pong scientific explanation. Now, noong December 5, 2023, opisyal na nga po na itala ang milagro. May medical reports, may testimonya, may documentation. Hindi po ito tinago. Pumunta po siya sa shrine ni Saint Charbel. Hindi po para sambahin siya, kundi para magpasalamat sa Diyos. Now, ang malaking tanong po ay, totoo bang nakakatulong ang panalangin sa mga santo? Hindi ba ito laban sa Biblia? Hindi ba ito kontra sa kapangyarihan ng Diyos? Now, ito pong biblical truth about intercession. Sa James chapter 5 verse 16, sinasabi po dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Anong ibig sabihin po nito? Ang panalangin po ng matuwid, may lakas, may epekto. At sino ang mga santo? Ang mga taong malapit po sa Diyos, ang mga taong banal, ang mga taong nasa presensya na niya, ang mga taong righteous. In Revelation chapter 5 verse 8, sinasabi po dito, the saints offer the prayers of the faithful to God. Ibig sabihin po nito, ang mga santo nakikiusap para sa atin. Now, ito po ang pinakamahalagang linawin. Hindi po natin sinasamba ang mga santo. Hindi po sila ang source ng himala. Ang Diyos pa rin po ang source. Now, ano pong role ng mga santo? Well, tagapamagitan ng panalangin, kaagapay sa panalangin. Ano pong maliwanag na analogy po dito? Kapag may problema ka, humihingi ka po ng dasal sa kaibigan mo. Tama ba? Sinasabi po natin, ipagdasal mo ako. Ang tanong po natin dito, kung pwede ang kaibigan mo, bakit hindi ang mga santo na nasa langit? Diba? Tandaan po natin ito, lahat po ng himala ay galing sa Diyos. Si Saint Charbel, hindi po siya ang nagpapagaling. Siya ay instrumento. Ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Siya ang may kapangyarihan, siya ang gumawa ng imposible. In James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Now, bakit may mga ganitong himala? Hindi po para sa show, hindi po para sa entertainment, kundi para palakasin ang pananampalataya, ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, ipaalala na may pag-asa. Now, mayroon po ditong personal na tanong. Kapag ikaw po ang may sakit, saan ka lalapit? Sa sarili mo? Sa mundo? O sa Diyos? Ang kwento po ni Juda, hindi lang po tungkol sa healing. Ito po ay tungkol sa pananampalataya. Hindi po hadlang ang mga santo. Maliwanag po yan. Sila po ay tulay papunta sa Diyos. Kaya kung sangayon po kayo sa mensaheng ito at nakaantig po sa iyo, please like and share. Ibahagi po natin ito. At i-comment nyo po sa ibaba. Saint Charbel, pray for us. Dahil sa mundong puno po ng sakit at takot, may Diyos na kayang gawing posible ang imposible. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.